Wala kang silbi sa bahay na ito, Isla. Mula ngayon, si Beatrice na ang masusunod dito, kaya mas mabuti pang umalis ka na bago ko pa makalimutang anak kita. Ang boses ni Eduardo ay parang matalim na kutsilyong humihiwa sa malamig na hangin ng silid. Nakatayo si Isla sa gilid ng hapagkainan, hawak ang isang mangkok ng mainit na sopas na kinalakihan niyang ihanda para sa kanyang ama tuwing sumasakit ang rayuman nito. Ang usok mula sa sopas ay humahaplos sa kanyang mukha, isang paalala ng kalinga na sa loob ng maraming taon ay ibinigay niya ng walang kapalit. Ngunit sa harap niya, ang kanyang ama ay hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang mga mata ni Eduardo ay nakapako kay Beatrice, ang babaeng mas bata pa sa kanya ng 2 dekada, na ngayon ay nakasandal sa balikat ng kanyang ama habang pinaglalaruan ang isang mamahaling singsing. "Hon, don't be too hard on her. Baka sabihin ng mga kapitbahay, napakasama kong stepmother." Wika ni Beatrice sa isang himig na puno ng pait at panunuya. Tumingin siya kay Isla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. "Isla dear, sadyang hindi lang talaga bagay ang isang katulad mo sa bagong buhay na gusto ng daddy mo. You're just too much of a reminder of the past, of your mother." Nabitawan ni Isla ang kutsarang hawak niya. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay sa makapal na alpombra, ngunit sa pandinig ni Isla, tila ba ito ang huling tunog ng kanyang gumuho na mundo. Namamanhid ang kanyang mga daliri, at ang init ng sopas na hawak niya ay unti-unting naglalaho, kasing bilis ng paglaho ng pagmamahal na akala niya ay matatag. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot at mahapde. Nais niyang sumigaw. Nais niyang itanong kung paano nagawang itapon ng kanyang ama ang 25 taon ng kanilang pagsasama para sa isang babaeng kamakailan lamang nakilala. Ngunit walang boses na lumabas. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. "Bakit ka pa nakatayo dyan? I said leave!" Muling bulyaw ni Eduardo. Sa pagkakataong ito, tumingin na siya kay Isla, ngunit walang bahid ng pagsisisi o pag-ibig sa kanyang mga mata. "You're a thief, Isla. Ninakaw mo ang singsing ni Beatrice. Wala akong anak na magnanakaw." "Dad, hindi ko magagawa iyon. Alam ninyong mas mahalaga sa akin ang dangal ko kaysa sa anumang alahas." Pabulong na sagot ni Isla. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng kawalang katarungan. Lumingon siya sa altar kung saan nakalagay ang larawan ng kanyang yumaong ina. Ang mga mata ng kanyang ina sa larawan ay tila puno ng lungkot. Tila nakikiramay sa anak na ngayon ay pinagtatabuyan ng sariling laman at dugo. Lumapit si Beatrice at kinuha ang mangkok mula sa nanginginig na kamay ni Isla. Sa isang iglap, binitiwan niya ito sa sahig. Ang porselana ay nagkadurog-durog at ang mainit na sabaw ay humaging sa paanan ni Isla. "Ay, sorry, my hand slipped. Just like your life, Isla, it's a mess." Hindi na nakapagsalita si Isla. Tinalikuran niya ang hapagkainan, ang bawat hakbang niya palayo ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Pumasok siya sa kanyang silid at kinuha ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng kanyang mga dokumento at ang lumang panyo ng kanyang ina. Wala siyang dalang luho. Wala siyang dalang yaman. Paglabas niya ng pintuan, ang ulan ay nagsimula ng bumuhos ng malakas. Tila ba ang langit ay nakikidalamhati sa kanyang pagkakaulila. Tumigil siya sa bukana ng gate at lumingon sa bahay na itinuring niyang kanlungan sa loob ng mahabang panahon. Ang mga ilaw sa loob ay maningning, ngunit para sa kanya, ito ay isang malaking kabaong ng mga patay na alaala. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Naramdaman ang lamig na nanunuot sa kanyang buto. Sa gitna ng dilim at hagupit ng bagyo, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasiguruhan ang sagot. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking sakripisyo? O ito ang simula ng isang gabi na walang katapusan ng dilim? Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Isla. Ngunit wala nang mas hahapdi pa sa lamig na nanggagaling sa loob ng mansyong dati niyang itinuring na tahanan. Nakatayo siya sa labas ng gate, basang-basa at nanginginig, habang pinagmamasdan ang mga anino sa loob ng malaking bintana. Nakita niya si Beatrice, may hawak na baso ng alak, at si Eduardo na tila isang sunod-sunurang aso na nakasunod sa bawat kumpas ng kamay ng babae. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Inakala ni Isla na marahil ay nahimasmasan ang kanyang ama
na marahil ay nanaig ang dugong na nananalaytay sa kanilang mga ugat. Ngunit gumuho ang kanyang huling pag-asa nang makitang inilalabas ni Eduardo ang mga lumang maleta. Ang mga maleta ng kanyang ina na puno ng mga alaala, mga damit na amoy sampagita, at mga luma nilang retrato. Sabi ko sa iyo, Eduardo, linisin mo ang lahat ng kalat ng nakaraan kung gusto mong magsimula tayo ng maayos. Dinig niyang sigaw ni Beatrice mula sa beranda. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng unos. Ibalot mo lahat yan sa plastic at itapon sa kalsada. Let the rain wash away the dirt. Yumuko si Eduardo. Walang imik niyang binuhat ang mga kahon at isa-isang itinambak sa gilid ng basurahan sa labas ng gate. Ilang metro lang ang layo mula sa kinalalagyan ni Isla. Hindi man lang siya tumingin sa kanyang anak. Ang bawat pagbagsak ng gamit sa semento ay tila isang malakas na dagok sa dibdib ni Isla. Ang paboritong bestido ng kanyang ina, ang isang porselanang figurin na iniingatan niya simula pagkabata. Lahat ay itinuring na lamang na basura. Nang muling sumara ang pinto ng mansyon at namatay ang mga ilaw sa sala, naiwang mag-isa si Isla sa gitna ng kadiliman. Sinubukan niyang lapitan ang mga gamit, sinubukan niyang isalba ang kahit anong makuha niya. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaupo siya sa basang kalsada, niyakap ang kanyang sarili, at hinayaang humalo ang kanyang mga luha sa agos ng tubig ulan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay at matinding pagod, naramdaman ni Isla ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Isang lumang payong ang tumakip sa kanya mula sa ulan. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niya ang mukha ni Lola Amara, ang vunoy na nagpalaki sa kanya bago ito puwersahang pinaalis ni Beatrice noong nakaraang taon. Anak, Isla, Diyos ko, anong ginawa nila sa iyo? Ang mabasag-basag na boses ni Lola Amara ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. Hindi nag-atubili ang matanda, inalalayan niya si Isla na tumayo at dinala ito sa kanyang maliit na dampa sa dulo ng barangay. Sa loob ng payak na bahay ni Lola Amara, binalot ng matanda si Isla ng tuyong kumot at pinainom ng mainit na tsaa. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, dahan-dahang binuksan ni Isla ang tanging gamit na nailigtas niya, ang panyo ng kanyang ina na may nakatagong maliit at kalawanging susi sa loob ng tupi nito. Lola, ito na lang ang natira sa akin, bulong ni Isla habang nakatingin sa susi. Wala na akong tatay, wala na akong bahay. Bakit ba kailangang mangyari ito? Hinawakan ni Lola Amara ang nanginginig na mga kamay ni Isla. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang lalim na ngayon lang nakita ng dalaga. Huminga ng malalim ang matanda. Tila ba may timbang na lihim na matagal na niyang kinikimkim. Isla, makinig ka sa akin ng mabuti. Hindi basta-basta iniwan ng nanay mo ang susi na yan sa iyo bago siya mamatay. Hindi aksidente ang lahat ng paghihirap mo ngayon. Seryosong wika ni Lola Amara, habang ang kanyang boses ay tila isang babala at pangako ng sabay. Ang susing iyan, yan ang magbubukas sa pintuan na pilit itinago ng tatay mo sa loob ng maraming taon. Doon nakatago ang tunay mong pagkatao at ang kayamanang hindi kailanman mananakaw ni Beatrice. Napako ang tingin ni Isla sa susi. Ang lamig na nanunuot sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang init, isang kislap ng kuryosidad na may halong takot. Hindi mo kilala ang lalaking tinatawag mong ama, Isla, at mas lalong hindi mo kilala ang babaeng nagluwal sa iyo. Ang mga salitang iyon ni Lola Amara ay tila isang malamig na buhos ng tubig na gumising sa nananabik na diwa ni Isla. Sa loob ng maliit na dampa, kung saan ang tanging liwanag ay ang aandap-andap na apoy mula sa isang gasera, ang anino ng matanda ay tila isang dambuhala sa dingding na gawa sa sawali. Humigpit ang hawak ni Isla sa baso ng mainit na tsaa, ang tanging nagbibigay ng init sa kanyang nanginginig na katawan. Ang bawat salita ni Lola Amara ay may bigat na tila ginto, bawat kataga ay may pait na nagmumula sa nakaraan. Akala mo ba ay sadyang mahirap lang ang nanay mong si Elena? Akala mo ba ay sadyang malas lang siya sa buhay, kaya siya nagkasakit at nawala ng maaga? Pagpapatuloy ng matanda habang dahan-dahang hinahaplos ang susing hawak ni Isla. Nagkakamali ka, anak. Ang nanay mo, siya ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng luhong tinatamasa ngayon ni na Eduardo at Beatrice. Siya ang dugong bughaw na tinalikuran ng lahat para sa isang lalaking akala niya ay karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Naramdaman ni Isla ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang ina, ang maputla ngunit napakagandang mukha nito,
Ang mga kamay na laging may sugat mula sa paglalaba at pagluluto para kay Eduardo, ang mga gabing umiiyak ito, nang tahimik habang iniisip kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente. Ang lahat ba ng paghihirap na yon ay isang pagkukunwari o isang malaking sakripisyo? Bakit Lola? Bakit kailangang magdusa ni nanay kung mayaman naman pala siya? Ang pabulong na tanong ni Isla, ang kanyang boses ay puno ng pait. Bakit hinayaan niyang ituring siyang katulong sa sarili naming bahay? Dahil sa iyo, Isla. Dahil sa takot niyang gamitin ni Eduardo ang kayamanan ng pamilya nila para sirain ang kinabukasan mo. Alam ni Elena na ang tatay mo ay mahina. Madaling silawin ng pera, madaling manipulahin ng tukso. Kaya bago siya mamatay, gumawa siya ng isang kasunduan sa iyong lolo. Inabot ni Lola Amara ang isang lumang baul sa ilalim ng kanyang higaan. Gamit ang susing hawak ni Isla, dahan-dahan itong binuksan. Sa loob ng baul ay hindi mga alahas o ginto, kundi mga papel na nanilaw na sa luma. Ngunit sa gitna ng mga dokumentong iyon, ay isang asul na folder na may tatak ng isang tanyag na bangko sa ibang bansa. Nang buksan ito ni Isla, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakita niya ang kanyang pangalan, Ila Victoria Villarreal, bilang nag-iisang tagapagmana ng isang trust fund. Ang halagang nakasulat ay hindi lamang sapat para sa isang buhay na marangya. Ito ay isang halagang kayang bumili ng buong pagkatao ng kanyang ama at ni Beatrice ng paulit-ulit. 30 milyong dolyar. Ang susing hawak mo ay hindi para sa isang pintuan, Isla. Yan ang susi sa iyong kalayaan. Wika ni Lola Amara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ngunit may kondisyon ang iyong ina. Hindi mo ito makukuha hanggat hindi mo napatutunayan na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Hanggat hindi mo natututunang huwag maging biktima ng sarili mong awa. Tumingin si Isla sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang dilim ay nananatili pa rin. Sa sandaling iyon, ang huling bahid ng pagkakaulila sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na hangarin. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pagmamahal ng isang amang hindi siya pinahahalagahan. Ibibigay ko sa kanila ang gusto nila, Lola. Ang mahinang sabi ni Isla, ngunit ang kanyang mga salita ay may talim na parang bakal. Hahayaan ko silang maniwala na wala na akong halaga. Hahayaan ko silang ubusin ang natitirang yaman na akala nila ay kanila. Dahan-dahan niyang itinago ang asul na folder sa loob ng kanyang bag. Ang panyo ng kanyang ina ay muli niyang tinitigan. Ang bango ng sampagita ay tila mas tumapang sa kanyang pangamoy. Isang tanong na lamang ang natitira sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng kanyang pagbabago. Ano ang gagawin ni Eduardo kapag nalaman niyang ang taong itinapon niya sa kalsada ay ang siya palang may hawak ng kanyang hininga? Itapon mo na ang lahat ng iyan, Eduardo. Ayaw kong may natitira pang dumi ng nakaraan sa pamamahay na ito. Ang boses ni Beatrice ay tila matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng mansyon. Sa loob ng malawak na sala, kung saan dati ay nakasabit ang retrato ng ina ni Isla, ngayon ay puro modernong dekorasyon na ang nakapaligid. Mga gamit na binili gamit ang pera na hindi naman sa kanya. Nakaupo si Beatrice sa sofa, tinitingnan ang kanyang bagong manicure, habang si Eduardo ay abala sa pag-iimpake ng mga huling gamit na pag-aari ng kanyang pamilya. Pero Beatrice, ang mga ito na lang ang natitirang alaala ni Elena, mahinang pagtutol ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit isang tingin lang mula sa babae ay sapat na para mapatahimik ang lalaki. Elena, ang babaeng yun ay matagal na ring patay, pati na rin ang paggalang ko sa iyo kung patuloy mong itatago ang mga basurang iyan, singhal ni Beatrice. Tumayo siya at lumapit kay Eduardo, dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito habang ang kanyang mga mata ay puno ng mapanlinlang na tamis. Honey, do this for us, para sa ating bagong buhay. You don't need a daughter who steals, and you certainly don't need memories of a wife who never really supported your dreams. Sa labas ng gate, sa ilalim ng init ng sikat ng araw na tila nakikisama sa nagbabagang galit sa kanyang dibdib, nakatayo si Isla. Suot niya ang lumang damit na bigay ni Lola Amara. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple. Wala na ang mamahaling pabango, wala na ang kislap ng isang senyorita. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Pumasok siya sa bakuran. Ang bawat hakbang niya sa batong daan ay tila isang paalala ng bawat sakripisyo na binaliwala ng kanyang ama.
Pagkakita sa kanya ni Beatrice mula sa malaking bintana, agad itong lumabas sa beranda. May dalang mapang-uyam na ngiti. Well, look who's here. Ang pulubi nating prinsesa, malakas na wika ni Beatrice. Sapat na para marinig ng mga kapitbahay na nagsisimulang mag-usisa. Bakit ka bumalik, Isla? Are you here to beg for food? Or maybe you found something else to steal? Nandito ako para kunin ang journal ng nanay ko. Mahinahong sagot ni Isla. Bagamat ang kanyang kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang bulsa. Iyon lang, at hindi na ninyo ako makikita muli. Lumabas si Eduardo, ang kanyang mukha ay puno ng hiya, ngunit mas nangingibabaw ang takot kay Beatrice. Isla, umalis ka na. Wala ka nang kukunin dito. Ibinigay ko na sa mga kolektor ng basura ang lahat ng gamit ng nanay mo kaninang umaga. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Isla. Ang journal na iyon, ang tanging bagay na naglalaman ng mga pangarap at huling mensahe ng kanyang ina, ay itinapon na parang wala lang. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga labi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang klase ng galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Basura? Pag-uulit ni Isla, ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Ang basurang tinutukoy mo, Dad, ay ang tanging bagay na nagpaalala sa akin na minsan ay may nagmahal sa akin sa bahay na ito. Pero tama ka, ang bahay na ito ay wala nang ang halaga. Humalakhak si Beatrice, isang tunog na puno ng lason. How dramatic! You're so pathetic, Isla. Look at you, you look like a maid. At huwag mo nang pangaraping makabalik dito kahit kailan. Eduardo already signed the papers. This house, the business, it's all mine now. Lumapit si Beatrice kay Ila. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Kahit anong gawin mo, hinding-hindi mo kami mapapabagsak. You're just a nobody with nothing. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tumingin si Isla sa kanyang ama, na ngayon ay nakayuko na lamang, hindi magawang protektahan ang sariling anak. Dahan-dahang tumalikod si Isla, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad na hindi kayang bilhin ng pera ni Beatrice. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng gate, huminto siya at lumingon ng bahagya. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig, kundi puno ng isang mapanganib na katiyakan. Beatrice, ang mga bagay na ninakaw mo ay may hangganan, at ang mga taong kinalimutan mo, sila ang maniningil sa iyo sa huli. Habang naglalakad palayo si Isla, narinig niya ang muling pagtawa ni Beatrice. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang maliit na bahid ng pag-aalinlangan sa mukha ni Eduardo. Hindi nila alam, ang journal na hinahanap ni Isla ay hindi lamang basta tala-arawan. Ito ang naglalaman ng mga account number at ang huling testamento ng kanyang ina na maglulubog sa kanila sa putikan. Ito na kaya ang huling pagkakataon na makikita ni Eduardo ang kanyang anak bilang isang biktima o may mas matinding bagyong paparating na hindi nila mapaghahandaan. Utang na loob, Isla. Yan ang tanging dahilan kung bakit hindi kita ipinapakulong sa pagnanakaw mo sa alahas ni Beatrice. Isipin mo ang lahat ng sakripisyo ko para mapalaki ka at ganito pa ang isusukli mo. Ang mga salitang iyon ng kanyang ama ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Isla habang nakaluhod siya sa malamig na semento. Pilit na kinukuskos ang mantsa ng harina sa sahig ng isang maliit na bakery sa kanto ng Quiapo. Ang kanyang mga palad ay namumula na at puno ng kalyo, malayo sa makinis at mapuputing kamay ng senyoritang lumaki sa mansyon. Ang bawat hapdi ng kanyang kalamnan ay tila isang malupit na paalala ng utang na loob na laging isinusumbat sa kanya, isang utang na sa tingin ni Eduardo ay hindi kailanman mababayaran ni Isla. Kahit pa ibigay niya ang kanyang buong buhay. Tumigil sandali si Isla, ang kanyang hininga ay gumaralgal sa pagod. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang piraso ng lumang business card na ibinigay ni Lola Amara. Ang pangalang nakasulat doon ay Attorney Mateo Valeriano. Ayon sa matanda, ito ang taong pinagkatiwalaan ng kanyang ina ng higit pa sa buhay nito. Nang hapong iyon, sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw na tila nanunuyot sa kanyang pag-asa, tinungo ni Isla ang isang luma at tila kinalimutang gusali sa eskolta. Sa loob ng isang silid na amoy lumang papel at tabako, hinarap niya ang isang lalaking may mapuputing buhok at mga matang puno ng karunungan. Ilang dekada ko itong hinintay, Isla, bungad ni Attorney Mateo. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit may halong paggalang. Hindi siya tumingin kay Isla bilang isang pulubi,
kundi bilang isang reynang nawawala sa kanyang kaharian. Ang 30 milyong dolyar na iniwan ng iyong ina ay hindi lamang pera. Ito ay isang armas. Pero bago ko ibigay sa iyo ang susi ng vault, kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito. Inilapag ng abogado ang isang kasunduan sa mesa. Ang nakasaad dyan, sa loob ng 6 na buwan, kailangan mong mabuhay ng hindi gumagamit ng kahit isang sentimo mula sa pamilya Villarreal. Kailangan mong maranasan ang tunay na gutom, ang tunay na hirap, at ang tunay na pagtatraidor. Yan ang paraan ng iyong lolo para matiyak na hindi ka magiging katulad ng iyong ama, isang lalaking marupok sa harap ng yaman. Mariing kinagat ni Isla ang kanyang labi. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, ngunit ang kanyang paningin ay nananatiling matatag. Kinuha niya ang panulat at mabilis na nilagdaan ang papel. Sa bawat kumpas ng kanyang kamay, tila ba tinatapos na niya ang kabanata ng kanyang pagiging biktima. Mula ngayon, patay na si Isla Victoria Villarreal. Bulong niya sa wikang Tagalog na tila isang sumpa. Ang haharap sa kanila balang araw ay ang babaeng hinubog ng sarili nilang kalupitan. Bumalik si Isla sa bakery ni Aling Nena, ang tanging lugar na nagbigay sa kanya ng trabaho nang walang tinatanong. Doon, sa likod ng mainit na pugon at sa gitna ng usok, natuto siyang magtiis. Natuto siyang makinig sa mga kwento ng ibang kababaihan, na tulad niya ay biktima rin ng tadhana, mga inang inulila ng pagkakataon, mga asawang tinalikuran ng obligasyon. Ang kanilang mga hapdi ay naging panggatong sa kanyang determinasyon. Isang gabi, habang nagliligpit si Isla ng mga natirang tinapay, tumunog ang maliit na kampanilya sa pintuan ng bakery. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang pumasok. Hindi ito ang karaniwang customer na bumibili ng pandesal sa 10 oras ng gabi. Ang tindig nito ay puno ng awtoridad, at ang kanyang mga mata na nakatago sa likod ng salamin ay direktang nakatitig kay Isla. Hindi kumilos ang lalaki. Kumuha lamang siya ng isang pirasong tinapay, ngunit sa halip na magbayad, inilapag niya ang isang maliit na sobre sa counter. Masyadong maliwanag ang mga mata mo para sa isang taong nagtatago sa dilim, Isla. Ang baritono at misteryosong tinig ng lalaki ay nagpatayo ng balahibo ni Isla. Huwag mong hahayaang mapagod ang puso mo bago pa magsimula ang tunay na laro. Bago pa man makasagot si Isla, mabilis na lumabas ang lalaki at naglaho sa madilim na eskinita. Nainiwan siyang tulala at may hawak na sobrang may tatak na hindi pamilyar, ngunit tila nagdadala ng isang babala. Sino ang lalaking ito na tila alam ang kanyang bawat galaw at ano ang connection niya sa 30 milyong dolyar na nakataya sa kanyang kinabukasan? Hindi ko akalaing ang halaga ng dangal mo ay kasya lang sa isang pirasong papel na puno ng utang, Eduardo. Ang tinig ni Beatriz ay hindi na kasing lambing ng dati. Wala na ang mapanlinlang na haplos at ang malambing na bulong. Sa loob ng opisina ni Eduardo sa mansyon, ang hangin ay tila na puno ng lason. Nakakalat sa ibabaw ng mesa ang mga pulang abiso mula sa bangko, mga babala ng foreclosure at mga utang na hindi na mabayaran. Ang kumpanya na itinayo ng pamilya ni Isla sa loob ng ilang dekada ay unti-unti nang kinakain ng sariling luho at maling pamamahala ni Eduardo, sa udyok na rin ni Beatriz. I gave you everything, Beatriz. Lahat ng hilingin mo, binili ko. Pati ang sarili kong anak, itinakwil ko para sa'yo. Ang sigaw ni Eduardo ay puno ng desperasyon. Ang kanyang boses ay nangangatog habang nakatitig sa babaeng akala niya ay kanyang sandigan. And look where it got us. Pagtuya ni Beatriz habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin, inaayos ang kanyang mamahaling kwintas na tila walang pakialam sa gulo sa kanyang paligid. Hindi ko kasalanan na mahina ka, Eduardo. You were so desperate for love that you didn't notice the company bleeding dry. Don't blame me for your incompetence. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng maliit na kwarto sa likod ng bakery, tahimik na nagmamasid si Isla. Sa harap niya ay isang lumang laptop na ibinigay ni Attorney Mateo. Nakikita niya ang bawat galaw ng stocks ng kumpanya, ang bawat paglipat ng pondo na ginagawa ni Beatriz patungo sa isang dummy account. Ang bawat sentimong nawawala sa kanyang ama ay isang hakbang patungo sa katotohanang matagal nang itinatago ng tadhana. Naramdaman ni Isla ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito awa para kay Eduardo, kundi isang malalim na pagluluksa para sa kumpanyang minahal ng kanyang ina. Ngunit kailangan niyang maging matigas. Ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy upang kuminang, at ang kanyang ama ay kailangang dumaan sa dusa upang mamulat.
Isang gabi, habang naglalakad si Isla pa uwi mula sa bakery, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakabuntot sa kanya. Hindi siya kinabahan. Sa halip, huminto siya sa ilalim ng isang poste ng ilaw at lumingon. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang lalaking nagbigay sa kanya ng sobre, si Marcos. Masyadong mapanganib ang larong pinapasok mo, Isla. Bungad ni Marcos, ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa dilim ng gabi. Beatrice is not just a gold digger. She has connections you don't know about. She's planning to sell the mansion by next week. Let her, ang maikli at malamig na sagot ni Isla. The house is just bricks and mortar. Ang kaluluwa ng bahay na iyon ay matagal nang wala nang itapon nila ang mga gamit ni nanay. Pero ang lupang kinatatayuan yon ay nakapangalan sa isang korporasyon na hindi mo pahawak. Babala ni Marcos habang lumalapit sa kanya. Naamoy ni Isla ang bango ng mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng usok ng lungsod. If you don't act now, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng lolo mo. Bakit mo ba ako tinutulungan, Marcos? Tanong ni Isla, ang kanyang paningin ay matalim na nakatitig sa lalaki. Sino ka ba talaga sa buhay ng pamilya ko? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marcos. Sabihin na nating isa rin ako sa mga taong kinalimutan ng tatay mo nang mabulag siya sa ganda ni Beatrice. I'm here to make sure justice is served, but I need you to be the face of that justice. Inabot ni Marcos ang isang folder kay Isla. Inside this is the proof of Beatrice's infidelity. Hindi lang pera ang ninanakaw niya sa tatay mo, kundi pati ang natitira nitong dignidad. She has a lover, Rick, who is also her partner in draining the company's assets. Nang buksan ni Isla ang folder, nakita niya ang mga retrato. Si Beatrice, masaya at malaya, sa piling ng ibang lalaki, habang ang kanyang ama ay nalulunod sa utang at pagsisisi. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isla. Ang utang na loob, na laging isinusumbat ni Eduardo sa kanya, ay wala palang halaga kumpara sa kataksilang nararanasan nito ngayon. Salamat, Marcos, sabi ni Isla. Pero gagawin ko ito sa paraang mas masakit. Hindi ko lang sila gustong mapabagsak. Gusto kong makita nila ang bawat piraso ng kanilang kasinungalingan na nagkakadurug-durug sa harap ng maraming tao. Habang naglalakad palayo si Marcos, naiwang mag-isa si Isla sa gitna ng kalsada. Hinawakan niya ang folder ng mahigpit. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng sugat, ngayon ay tila naging isang makinang walang kapaguran. Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ni Isla mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay nanghihina at puno ng takot. Isla, anak, tulungan mo ako. Ang boses ni Eduardo ay halos hindi na makilala. Wala na, kinuha na nila ang lahat. Wala na akong matitirhan. Huminga ng malalim si Isla. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya, ngunit ang kanyang tinig ay matatag na parang bato. Hindi ba't sinabi mo, Dad, na wala ka ng anak? Bakit ka tumatawag sa isang magnanakaw? Namatay ang linya ng telepono, iniwan ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng maliit na bakery. Hawak pa rin ni Isla ang kanyang cellphone, ramdam ang panginginig ng kanyang mga daliri, na humahaplos sa screen na tila ba doon ay mahahawakan niya ang takot na narinig niya sa boses ng kanyang ama. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Masakit, ngunit puno ng katotohanan. Isla, ayos ka lang ba? Ang malambing na tinig ni Aling Nena ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Lumapit ang matanda at hinawakan ang kanyang balikat. Namumutla ka, anak. Parang nakakita ka ng multo. Wala ho ito, Aling Nena. Pilit ng ngiti ang isinagot ni Isla habang mabilis na pinahid ang isang luhang hindi niya namalayang pumatak. Multo lang ho ng nakaraan. Hayaan niyo na, mapapagod din silang magparamdam. Pinagpatuloy ni Isla ang pag-aayos ng mga tray, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Naalala niya ang boses ni Eduardo, ang dating makapangyarihan at mapagmataas na boses na ngayoy tila isang tuyong dahon na madaling tangay ng hangin. May bahagi sa kanyang puso na gustong tumakbo pabalik, ang bahaging iyon na nananatiling isang batang babae na naghahanap ng yakap ng isang ama. Ngunit ang bawat kalyo sa kanyang kamay at ang bawat hapdi ng kanyang kalamnan ay sumisigaw ng, huwag, huwag kang maging marupok muli. Nang gabing iyon, matapos ang kanyang shift, hindi nakatiis si Isla.
Sumakay siya ng jeep patungo sa kanilang lumang subdivision. Hindi siya pumasok. Nanatili lamang siya sa tapat ng gate, nakatago sa dilim ng isang malaking puno ng nara. Ang mansyon na dati ay puno ng buhay ngayon, ay tila isang abandonadong kabaong. May nakapaskil na malaking karatula sa gate, auction sale. Nakita niya si Eduardo na lumabas ng pinto, bitbit ang isang maliit na bag. Mukha siyang tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo. Nakasuot siya ng gusot na barong, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng pagkatalo. Sa likuran niya, lumabas si Beatrice, suot ang isang matingkad na pulang bestido, hawak ang braso ni Rick, ang kanyang bagong kinakasama. O ano pang tinitingin-tingin mo dyan, Eduardo? Akala mo ba ay may babalik pa para sagipin ka? Ang boses ni Beatrice ay tila isang latigo na humahagupit sa marupok na pagkatao ng matanda. You're lucky I'm letting you keep those old clothes. Ngayon, umalis ka na. May appointment pa kami ni Rick sa lawyer para tapusin ang transfer ng mga shares mo. Beatrice, kahit konting awa naman, ang pabulong na pagsusumamo ni Eduardo. Wala na akong pupuntahan, ang anak ko, hindi niya ako sinasagot. Ang anak mo? Yung magnanakaw na pinalayas mo, baka nga patay na yun sa gutom. Humalakhak si Beatrice habang pasakay sa kanilang bagong sasakyan, isang sasakyang binili gamit ang natitirang pondo ng kumpanya ni Elena. Huwag mo kaming idamay sa kadramahan mo. Rick, let's go. I can't stand the smell of poverty. Nanood si Isla habang mabilis na umarangkada ang sasakyan. Iniwan ang kanyang ama na nakatayo sa gitna ng kalsada, mag-isa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Nakita niya ang pagbagsak ni Eduardo sa semento, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang humihikbi ng walang tunog. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang sumigaw. Pero bago pa siya makakilos, isang kamay ang humawak sa kanyang siko, si Marcos. Huwag ngayon, Isla, mahinang bulong ni Marcos sa kanyang tabi. If you show yourself now, you're giving in to the utang na loob trap again. He needs to feel the absolute bottom before he can truly realize what he threw away. Pero Marcos, tao pa rin siya. Tatay ko pa rin siya. Ang gumaralgal na sagot ni Isla, ang kanyang mga mata ay nakapako sa naghihirap na anyo ng kanyang ama. Ang tatay mo ang pumatay sa dangal ng nanay mo, paalala ni Marcos. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na katotohanan. Look closely, Isla. Iyan ang bunga ng kataksilan. Yan ang bunga ng pagtalikod sa pamilya para sa luho. Ngayon, itatanong ko sa iyo, handa ka na bang simulan ang huling yugto? Tumingin si Isla kay Marcos, pagkatapos ay muli sa kanyang ama. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan, pilit na pinatitigas ang kanyang pusong marupok. Tumango siya ng dahan-dahan. Habang naglalakad sila palayo ni Marcos, hindi lumingon si Isla. Ngunit sa kanyang bulsa, hinahaplos niya ang susing iniwan ng kanyang ina. Alam niya, ang susunod na hakbang ay hindi na tungkol sa pagtatago. Ito ay tungkol sa pag-agaw sa kung ano ang nararapat sa kanya. Kinaumagahan, isang balita ang gumimbal sa business world ng Manila. Isang misteryosong kumpanya na nagngangalang Elena's Legacy ang bumili sa lahat ng utang ng kumpanya ni Eduardo. At ang unang utos ng bagong may-ari ay ang agarang pagpapatigil sa lahat ng operasyon ni Beatrice. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang liham ang natanggap ni Isla sa bakery. Ang sulat ay walang pangalan. Tanging isang larawan lamang ang laman. Isang larawan ni Lola Amara na nakatali ang mga kamay at nakapiring ang mga mata sa loob ng isang madilim na silid. Hayop kayo! Bakit pati ang taong walang kinalaman ay idadamay ninyo? Ang bulong ni Isla ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang nanginginig niyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng mesa ng bakery, sapat na para mamuti ang kanyang mga kuko. Ang larawan ni Lola Amara, ang matandang babaeng nagbigay sa kanya ng bubong noong itinapon siya sa kalsada, ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang paningin. Ang bawat guhit ng paghihirap sa mukha ng matanda ay isang latigo sa konsensya ni Isla. Binitiwan ni Isla ang hawak na tray. Ang mga bagong luto na pandesal ay nagkalat sa sahig, ngunit hindi niya iyon napansin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang hanging pumapasok sa kanyang baga ay tila naging lason, bawat hininga ay mahapdi at puno ng takot. Isla, relax. Huwag kang magpapakita ng kahinaan.
Ang malamig at dekalibreng boses ni Marcos ang bumasag sa kanyang pagkabalisa. Kakapasok lang nito sa bakery at sa isang tingin pa lang sa hawak na larawan ni Isla, alam na nito ang nangyayari. Ito ang gusto nila. Gusto nilang magpanik ka para magkamali ka sa susunod mong hakbang. Paano ako kakalma, Marcus? Hawak nila si Lola Amara. Siya na lang ang natitirang pamilya ko. Ang sigaw ni Isla ay puno ng pait, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang malunod sa luha. Kasalanan ko ito. Kung hindi ko sana sila kinalaban ng ganito kabilis, sana ay tahimik pa rin ang buhay ni Lola. Walang puwang ang pagsisisi ngayon, Isla, ani Marcos habang kinuha ang larawan mula sa kamay ng dalaga. Beatrice is desperate. Nalaman na nilang may bumili sa utang ng kumpanya at bagaman hindi pa nila alam na ikaw iyon, alam nilang may kinalaman ang nakaraan ni Elena. They think Lola Amara knows where the money is. Isang biglang tunog ng cellphone ang bumasag sa tension. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Parang isang malaking bato ang bumagsak sa sikmura ni Isla. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Inilagay ito sa speaker habang si Marcus ay mabilis na naglabas ng isang kagamitan para i-trace ang lokasyon. Hello, Isla dear. Did you like my little gift? Ang boses ni Beatrice ay tila isang malansang tunog ng ahas, puno ng katusuhan at tamis na nakakasuka. Nasaan si Lola? Huwag mo siyang saktan, Beatrice. Ako ang harapin mo. Halos pasigaw na sabi ni Isla. Ang kanyang kabilang kamay ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Oh, bakit ka nagagalit? I'm just taking care of her. You know, she's old and needs special attention. Humalakak ang babae sa kabilang linya. Alam ko na may alam ka, Isla. Ang kumpanyang Elena's Legacy. Masyadong sentimental ang pangalan, di ba? Ngayon makinig ka. Gusto ko ang 30 milyong dolyar na itinago ng nanay mo. Ibibigay mo sa akin ang lahat ng dokumento at ibabalik ko ang matandang ito sa iyo ng buo pa. Wala akong alam sa sinasabi mong pera, pagsisinungaling ni Isla. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa kabila ng panlalamig ng kanyang buong katawan. Huwag mo akong lokohin, Isla. I saw the bank codes in your mother's journal before I burned the rest of it. Alam kong ikaw lang ang makakapag-access nun. Ang boses ni Beatrice ay biglang naging matalim at mapanganib. May 24 na oras ka. Kapag lumipas ang oras na yon at wala pa sa kamay ko ang pera, baka hindi mo na makilala ang mukha ng matandang ito kapag nakita mo siya. Naputol ang tawag. Ang katahimikan sa bakery ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Isla. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding paghikbi. Ang lahat ng kanyang plano para sa hustisya ay tila gumuho sa harap ng kaligtasan ng taong nagmalasakit sa kanya. Marcos, ibibigay ko na ang lahat. Ayaw kong may mangyaring masama kay Lola. Bulong ni Isla, ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. No, Isla, if you give them the money, they have no more reason to keep Lola Amara alive. Gagamitin nila kayo pareho, ani Marcos habang tinapik ang kanyang balikat. Trust me, gagamitin natin ang sarili nilang laro laban sa kanila. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Tumingin si Isla kay Marcos. Sa gitna ng kanyang takot, nakakita siya ng isang kislap ng pag-asa sa mga mata ng lalaki. Dahan-dahan siyang tumayo, pinahid ang kanyang mga luha, gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang mukha ng kanyang ina sa kanyang gunita ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Anong kailangan nating gawin? Tanong ni Isla, ang kanyang tinig ay wala ng bahid ng takot, kundi puno na ng isang mapanganib na determinasyon. Kailangan nating gamitin ang tatay mo, sagot ni Marcos. He's the only one who can get us inside their new hideout without Beatrice suspecting anything. He's the weak link, Isla, and it's time he finally pays his utang na loob to the daughter he betrayed. Habang naglalakad sila palabas ng bakery, ang dilim ng gabi ay tila bumabalot sa buong lungsod. Ngunit sa puso ni Isla, may isang apoy na hindi na muling mapapatay ng kahit anong unos. Sa bawat paghinga mo, Dad, ninanakaw mo ang hangin na dapat sana ay para kay nanay at kay Lola Amara. Ang bawat tibok ng puso mo ay isang insulto sa bawat sakripisyong tinapon mo para sa isang babaeng tinalikuran ka rin sa huli. Ang boses ni Isla ay hindi sumisigaw, ngunit bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa gitna ng madilim at mabahong eskinita. Nakaupo si Eduardo sa isang sira-sirang silya sa tapat ng isang karinderya,
Ang kanyang barong na dati ay maputi at plansado ngayon ay nanlilimahid na sa dumi at amoy ng alak. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng mga pluma para sa milyong-milyong kontrata, ngayon ay nanginginig habang pilit na humahawak sa isang plastik na baso ng tubig. Nang iangat ni Eduardo ang kanyang tingin, tila nakakita siya ng isang anghel ng kamatayan. Isla, anak! Ang pabulong na sagot nito, ang kanyang tinig ay basag at puno ng lansa ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Tama ka. Wala akong kwentang ama. Wala akong kwentang tao. Huwag mong gamitin ang salitang anak sa harap ko, dahil matagal mo na akong itinakwil. Ang matigas na tugon ni Isla, habang inilalapag sa maduming mesa, ang larawan ni Lola Amara na nakatali. Tingnan mo ito, Dad. Tingnan mo ang ginagawa ng babaeng pinili mo kaysa sa akin. Hawak ni Beatrice si Lola Amara, at papatayin niya ang matanda kung hindi ko ibibigay ang pera ni nanay. Tila biglang nahimasmasan si Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at gulat. Hindi magagawa ni Beatrice iyon. Sabi niya ay aalis lang siya sandali para ayusin ang mga utang ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isla. Hanggang ngayon ba ay bulag ka pa rin? Ginagamit ka lang niya at ngayong wala ka ng silbi, itinapon ka niya na parang basurang katulad ng ginawa mo sa akin. Pero ngayon, may pagkakataon kang gawin ang isang bagay na tama bago ka tuluyang mabulok sa kalsadang ito. Lumapit si Marcos at hinawakan ang balikat ni Eduardo, isang kilos na puno ng awtoridad. Alam namin na alam mo kung nasaan ang rest house ni Rick sa labas ng bayan. Doon dinala ni Beatrice ang matanda. Kailangan naming makapasok nang hindi nila napapansin. At ikaw lang ang tanging susi para makalapit kami sa gate nang hindi sila naghihinala. Nanginginig na tumayo si Eduardo. Ang kanyang mga tuhod ay tila hindi kayang pasanin ang bigat ng kanyang sariling kasalanan. Gagawin ko ang lahat, Isla. Kahit mamatay ako, ililigtas natin si Amara. Yun na lang ang tanging paraan para makabawi ako sa inyo ng nanay mo. Huwag mong isiping maililigtas nito ang kaluluwa mo. Ang malamig na dagdag ni Isla habang tumatalikod siya patungo sa sasakyan ni Marcos. Ginagawa mo ito dahil ito ang nararapat. Ang patawad ay hindi binibili ng isang kabutihan, lalo na kung ang kapalit nito ay 20 taon ng paghihirap. Sumakay sila sa sasakyan, ang katahimikan sa loob ay tila isang mabigat na ulap na nagbabadyang magdala ng bagyo. Habang bumibiyahe sila patungo sa liblib na bahagi ng Laguna, hindi tumitigil ang panginginig ng mga kamay ni Eduardo sa likurang upuan. Sa bawat kanto na kanilang nilalagpasan, ang takot sa kanyang mukha ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang determinasyon. Ang determinasyon ng isang taong wala nang natitira, kundi ang kanyang huling hininga. Nang marating nila ang isang madilim na kalsada na napapaligiran ng matataas na talahib, huminto ang sasakyan ni Marcos. Sa di kalayuan, makikita ang isang malaking gate na may mga armadong lalaki sa paligid. Diyan nila itinatago ang mga biktima ni Rick. Bulong ni Eduardo, ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa hukay. Biglang tumunog ang cellphone ni Isla. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, nakita niya ang mukha ni Beatrice na nakangiti. Habang sa likuran nito ay makikita si Lola Amara na hirap ng huminga, may nakatutok na baril sa kanyang ulo. 10 minutes, Isla. 10 minutes na lang ang natitira. Wika ni Beatrice habang pinaglalaroan ang isang lighter. Kung wala ka pa sa harap ko dala ang mga pirma, masusunog ang bahay na ito kasama ang matandang mahal mo. Ngunit sa gitna ng pananakot ni Beatrice, may isang bagay na napansin si Isla sa background ng video. Isang bagay na hindi inaasahan ni Beatrice na makikita ng kanyang anak. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asidong tumutunog sa isipan ni Isla. Ang aninong nakita niya sa screen, ang pamilyar na hugis ng mukha at ang paraan ng pagtayo nito ay nagpabilis sa daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Hindi siya maaaring magkamali. Si Dr. Arnaldo iyon, ang doktor na huling tumingin sa kanyang ina, ang taong balita ay namatay sa isang aksidente ilang araw matapos ilibing si Elena. Bakit siya naroon? Bakit siya kasama ni Beatrice? Isla, huminga ka ng malalim. Huwag kang papayag na lamunin ka ng pagdududa ngayon. Ang mahinang utos ni Marcos. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa gate ng rest house. Ano man ang nakita mo, kailangang manatili ang focus natin kay Lola Amara. Bumaling si Isla kay Eduardo na nasa likuran.
Ang kanyang ama ay tila isang bangkay na muling nabuhay, maputla, nanginginig. Ngunit may isang uri ng liwanag sa mga mata na matagal nang nawala. Dad, ito na ang pagkakataon mo. Lumabas ka na. Gawin mo ang pinag-usapan natin. Dahan-dahang binuksan ni Eduardo ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila isang malungkot na martsa. Habang papalapit siya sa gate, ang dalawang armadong lalaki ay agad na nagkasa ng kanilang mga armas. Sino yan? Umalis ka rito kung ayaw mong mamatay. Bulyaw ng isa sa mga gwardya. Si Eduardo ito. Kailangan kong makausap si Beatriz. Ang boses ng kanyang ama ay nanginginig. Punong-puno ng pagmamakaawa, isang acting na hinaluan ng tunay na pait ng kanyang sitwasyon. Sabihin niyo sa kanya, dala ko na ang huling pirma na hinahanap niya. Ibinigay na ni Isla sa akin ang lahat para lang makasama ako muli. Nagkatinginan ang mga gwardya. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusap sa radyo, dahan-dahang bumukas ang malaking gate. Pumasok si Eduardo, ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Tila isang lalaking tuluyan ng sumuko sa tadhana. Sa dilim ng paligid, sina Isla at Marcus ay mabilis na kumilos sa gilid. Ginagamit ang mga matataas na halaman bilang panangga. Sa loob ng malawak na sala ng rest house, nakaupo si Beatriz sa isang selyang gawa sa pelus. Tila isang reyna sa kanyang madugong kaharian. Sa tabi niya ay si Rick, at sa isang sulok, nakatali at lupaypay na si Lola Amara. Nang makita ni Beatriz si Eduardo, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Well, look at the trash the wind blew in," wika ni Beatriz. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Akala ko ba ay nagtatago ka na sa mga eskinita, Eduardo? Bakit ka narito? At anong sinasabi mong pirma?" "Beatriz, mahal ko, nagkamali ako." Ang pagsusumamo ni Eduardo habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng tinitingnan ang kinalalagyan ni Lola Amara. "Nakausap ko si Isla, naniwala siya sa akin. Natakot siya para sa matandang ito. Heto ang dokumentong kailangan mo para makuha ang trust fund." Inilabas ni Eduardo ang isang asul na folder. Nanlaki ang mga mata ni Beatriz sa ganid. Tumayo siya at mabilis na lumapit para agawin ang folder, ngunit sa sandaling iyon, ang pintuan sa likuran ay bumukas at lumabas ang misteryosong aninong nakita ni Isla sa video, si Dr. Arnaldo. "Huwag kang padalos-dalos, Beatriz." Ang malamig na tinig ng doktor ay nagpatigil sa lahat. "Alam mong hindi basta-basta magbibigay si Isla, baka bitag ito." Sa sandaling iyon, mula sa bintana, nakita ni Isla ang mukha ng doktor nang malapitan sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Hindi lang pala si Dr. Arnaldo ang naroon. Sa likod ng doktor, nakita ni Isla ang isang pamilyar na gamit, ang medalyon na suot-suot ng kanyang ina noong gabi ng kamatayan nito. "Hayop ka, Beatriz. Lahat ng ito, pati ang pagkamatay ni Elena, pinlano ninyo." Ang sigaw ni Eduardo ay biglang bumaling mula sa pagmamakaawa tungo sa isang matinding galit. Sinubukan niyang dambahan si Beatriz, ngunit mabilis siyang naitulak ni Rick at bumagsak sa sahig. "Eduardo, masyado kang maingay para sa isang taong malapit ng mamatay," ani Beatriz habang tinatapak-tapakan ang kamay ng lalaking dati ay sinasamba niya. "Doktor, tapusin na natin ito. Kunin ang matanda at itapon sila sa bodega. Susunugin natin ang lugar na ito kasama ang lahat ng ebidensya. Huwag kang gagalaw, Isla. Isang maling kumpas mo lang at sisiguraduhin kong magkikita kayo ng nanay mo sa kabilang buhay nang mas maaga sa inaasahan mo." Ang malamig na dulo ng baril ay nakadiin sa sentido ni Isla, isang sensasyong tila yelo na nagpapatigil sa daloy ng kanyang dugo. Hindi siya makapaniwala sa boses na narinig niya sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang mga mata, sapat na para makita ang mukha ng isa sa mga tauhan ni Marcus na siyang pinagkakatiwalaan nilang magbabantay sa labas. Si Simon. Ang betrayal na ito ay mas masakit pa sa sampal ni Eduardo dahil ito ay nanggaling sa panig na akala niya ay kanyang kalasag. Humalakhak si Beatriz, isang tunog na puno ng tagumpay, na tila ba bawat hakhak ay isang paglapastangan sa katahimikan ng gabi. Lumapit siya kay Isla. Bawat damba ng kanyang sapatos sa sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. "You see, Isla, money talks. At sa mundong ito, ang katapatan ay may presyo."
Binili ko ang katahimikan at ang serbisyo ng mga tao sa paligid mo habang abala ka sa paglalaro ng hustisya. Tumingin si Isla kay Eduardo na nakalupasay sa sahig. Ang kanyang ama ay tila isang basahang itinapon. Duguan ng labi at puno ng pait ang mga mata. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Dr. Arnaldo na nakatayo lang sa gilid. Hawak ang medalyon ng kanyang ina. Sabihin niyo sa akin, paano niyo pinatay ang nanay ko? Ang boses ni Isla ay gumaralgal, puno ng isang uri ng sakit na tila ba ang kanyang puso ay dahan-dahang hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo. Doktor, ikaw ang huling humawak sa kanya. Ikaw ang nangako sa akin na gagaling siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Dr. Arnaldo. Ang nanay mo, Isla, ay masyadong matalino para sa sarili niyang kapakanan. Nalaman niya ang tungkol sa mga peking gamot na ibinibenta ni Eduardo sa tulong ni Rick. Kailangan siyang patahimikin. Ang ginawa ko lang ay pabilisin ang proseso sa pamamagitan ng unti-unting paglalagay ng lason sa kanyang bitamina. It was painless, somehow. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kaluluwa ni Isla. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa galit. Lumingon siya kay Eduardo na ngayon ay humihikbi na ng malakas. Ang mukha ay nakabaon sa maduming sahig. Narinig mo ba yun, Dad? Pinatay nila si nanay dahil sa iyo. Dahil sa kaduwagan mo. Sigaw ni Isla, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Enough with the drama! Sigaw ni Beatrice habang hinahablot ang buhok ni Isla. Pinatitingala ito ng marahas. Ibigay mo na ang access code sa trust fund at baka hayaan ko pa kayong mamatay nang magkakasama sa sunog na ito. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isla. Tiningnan niya si Beatrice ng diretso sa mga mata, isang tinging puno ng panunuya sa kabila ng panganib. You think you've won, Beatrice? You think Rick is loyal to you? What are you talking about? Kunot nung tanong ni Beatrice. Rick has been planning to leave the country for weeks, Beatrice, kasama ang lahat ng shares na ninakaw niyo kay Eduardo. Wika ni Isla, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng demonyo. At hindi ikaw ang kasama niya. May iba siyang babae, isang babaeng mas bata, mas maganda, at mas madaling manipulahin kaysa sa iyo. He's just using you to get to my mother's money, and then he'll leave you here to rot or go to jail. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Lumingon siya kay Rick na biglang umiwas ng tingin. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang kable na anumang oras ay mapuputol. Ang pagdududa ay nagsimulang gumapang sa mukha ni Beatrice. Ang kanyang pagkakahawak sa buhok ni Isla ay lumuwag. Is that true, Rick? Tanong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Huwag kang maniwala sa kanya, Beatrice. Ginigising lang niya ang galit mo. Sagot ni Rick, ngunit ang pawis sa kanyang noo ay nagsasabi ng ibang katotohanan. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Isla ang bahagyang pagluwag ng baril sa kanyang sentido dahil sa pagkagulat ni Simon. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Mamatay tayong lahat dito, Eduardo. Kung hindi ako magiging reyna ng mga Villarreal, sisiguraduhin kong abo na lang ang matatagpuan ng mga pulis na yon. Ang boses ni Beatrice ay tila isang halinghing ng demonyo habang dahan-dahang bumabagsak ang maliit na apoy mula sa kanyang lighter patungo sa sahig na basang-basa ng gasolina. Sa isang iglap, ang dilaw at kahel na liwanag ay mabilis na gumapang, tila mga gutom na ahas na nananakmal sa tuyong kahoy ng rest house. Ang init ay agad na humalik sa balat ni Isla, isang hapdi na nagpapaalala sa kanya na ang oras ay hindi na niya kaibigan. Beatrice, itigil mo ito. Maawa ka kay Amara. Ang pagsusumamo ni Eduardo ay halos malunod sa tunog ng naglalagablab na apoy. Sinubukan niyang gumapang patungo sa kanyang asawa, ngunit ang usok ay nagsisimula ng bumalot sa silid, nagpapahirap sa bawat paghinga. Hindi pinansin ni Beatrice ang pagsusumamo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Isla si Dr. Arnaldo na pilit na tumatakas bitbit ang medalyon ng kanyang ina. Ngunit bago pa man makarating ang doktor sa pintuan, isang malakas na pagbagsak ng kisame ang humarang sa kanyang daan. Ang medalyon, ang tanging pisikal na alaala ng kataksilang ginawa sa kanyang ina, ay tumalsik at lumapag sa gitna ng nagbabagang sahig. Lola! Lola Amara! Sigaw ni Isla. Binaliwala niya ang init na nanunuot sa kanyang talampakan. Nakita niya si Simon na nanginginig na sa takot. Unti-unting binibitawan ang pagkakahawak kay Lola Amara dahil sa makapal na usok. Sa isang pagkakataon ng hindi inaasahang lakas,
Dinaluhong ni Eduardo si Simon. Takbo, Isla, kunin mo si Amara. Ako na ang bahala rito. Ang sigaw ng kanyang ama ay puno ng isang uri ng determinasyon na ngayon lang nakita ni Isla. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na kumilos si Eduardo bilang isang lalaki, bilang isang ama. Nagawa ni Isla na abutin ang nanghihinang si Lola Amara. Lola, kumapit ho kayo sa akin. Lalabas tayo rito. Ang bawat hakbang ni Isla ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang usok ay pumasok sa kanyang lalamunan, mapait at nakakasakal, ngunit ang mukha ng kanyang ina sa kanyang isipan ang nagsilbing gabay. Isla, dito! Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa nabasag na bintana sa gilid. Si Marcos. Dumating siya kasama ang mga bumbero at mga tauhan ng awtoridad. Mabilis niyang inabot ang kamay ni Isla at tinulungang mailabas si Lola Amara sa gitna ng nagngangalit na apoy. Nang mailapag nila si Lola Amara sa ligtas na damuhan sa labas, lumingon si Isla sa nasusunog na gusali. Si Dad, Marcos, nandoon pa ang dad ko. Sa loob ng nagbabagang bodega, nakitang nakatayo si Eduardo sa harap ni Beatriz. Ang babae ay nakulong sa ilalim ng isang bumagsak na haligi, sumisigaw sa sakit at takot. Ang dating magandang mukha nito ay puno na ng uling at luha ng desperasyon. Eduardo, tulungan mo ako. Please, iligtas mo ako. Pagmamakaawa ni Beatriz. Tumingin si Eduardo sa babaeng sumira sa kanyang pamilya. Sa babaeng naging mitya ng kanyang pagkabulag. Pagkatapos ay lumingon siya sa labas, kung saan nakita niya si Isla na umiiyak habang tinatawag ang kanyang pangalan. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eduardo. Kinuha niya ang journal ni Elena na kanina pa niya itinatago sa kanyang dibdib at inihagis ito palabas ng bintana, direkta sa paanan ni Isla. Patawarin mo ako, Isla. Patawarin niyo ako ng nanay mo. Ang huling bulong ni Eduardo bago tuluyang gumuho ang bubong ng gusali. Nilalamon ang kanyang tinig at ang kasamaan ni Beatriz sa loob ng isang higanteng kabaong ng apoy. Dad! Ang tiling iyon ni Isla ay bumasag sa katahimikan ng gabi, isang tunog ng pagkaulila na mas masakit pa sa anumang sugat. Napaluhod siya sa damuhan, yakap ang journal ng kanyang ina na nailigtas ng kanyang ama sa huling sandali ng buhay nito. Ang abo ay hindi lamang tanda ng kawakasan. Ito ang lupang pagmumulan ng panibagong buhay na hindi na kailanman mayayapakan ng kahit sino. Ang boses ni Isla sa kanyang isipan ay kasing lamig ng hanging umiihip sa sementeryo habang tinitingnan niya ang dalawang sariwang puntod sa harap niya. Walang marangyang seremonya. Walang maraming tao, tanging siya, si Marcos, at si Lola Amara na nakaupo sa wheelchair. Ang isang puntod ay kay Eduardo, ang amang nagtaksil, ngunit sa huli ay piniling mamatay para sa kanyang dangal. Ang isa naman ay para sa kanyang ina, si Elena, na sa wakas ay nabigyan ng katahimikan ng alaala. Hinihimas ni Isla ang journal na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga pahina nito ay may bahid ng uling at tuyong luha, ngunit ang bawat salita roon ay tila isang kumpas ng kapangyarihan. Sa kanyang likuran, isang hilera ng mga itim na sasakyan ang naghihintay. Hindi na siya ang babaeng may mantsa ng harina sa mukha. Ngayon, suot niya ang isang eleganteng itim na terno, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot, tanging determinasyon na kasing tigas ng diamante. Handa ka na ba, Isla? Mahinang tanong ni Marcos habang lumalapit sa kanya. Ang board of directors, ang mga abogado ni Beatriz na pilit pang humahabol at ang buong business world ay naghihintay sa misteryosong bumili ng lahat ng utang ng Villarreal Group, ang kumpanya ni Elena. Handa na ako, Marcos, tugon ni Isla. Ang kanyang boses ay matatag at may awtoridad. Hindi lang ako babalik para kunin ang pera. Babalik ako para linisin ang pangalan ng nanay ko. Pagkalipas ng isang oras, bumukas ang malaking pintuan ng boardroom ng Villarreal Building. Ang mga bulungan ng mga matatandang opisyal at mga sakim na kasosyo ni Rick ay agad na naputol nang pumasok si Isla. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang babala. Sino ka? Anong karapatan mong pumasok sa pribadong pagpupulong na ito? Bulyaw ng isang matandang direktor na dating tauhan ni Beatriz. Naghihintay kami sa may-ari ng Elena's Legacy. Dahan-dahang naglakad si Isla patungo sa dulo ng mahabang mesa. Sa upuang dati ay kinauupuan ng kanyang ama. Inilapag niya ang asul na folder ni Attorney Mateo
at ang sunog na journal ni Elena sa ibabaw ng mesa. Ako si Isla Victoria Villarreal. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sapat na para manginig ang mga kamay ng mga nakaupo. Ang nag-iisang anak ni Elena Villarreal. At ayon sa huling testamento ng aking ina, at sa trust fund na aktibo na simula noong mamatay ang aking ama, ako ang may-ari ng bawat pako, bawat semento, at bawat hininga ng kumpanyang ito. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga taong dating humamak sa kanya, ang mga taong nakapanood noong pinalayas siya sa mansyon, ay hindi makapagsalita. Attorney Mateo, pakibasa ang mga dokumento, utos ni Isla. Habang binabasa ang mga legal na papeles na nagpapatunay sa kanyang 30 milyong dolyar na yaman at ang pagbawi sa lahat ng shares na ninakaw ni Beatrice at Rick, nakita ni Isla ang unti-unting pagbagsak ng mga mukha ng kanyang mga kaaway. Wait, this can't be, sigaw ni Rick na biglang pumasok sa silid, galing sa pagtatago sa batas. Beatrice is dead, the papers she signed. Ang mga papeles na pinirmahan ni Beatrice ay walang bisa dahil ang mga ari-ariang iyon ay hindi kailanman naging pag-aari ni Eduardo. Putol ni Isla sa kanya. Ang kanyang tingin ay matalim na parang balisong. Lahat ay nakapangalan sa isang trust fund na ang tanging susi ay ang aking lagda. Ngayon, Rick, may mga pulis na naghihintay sa iyo sa labas para sa kasong arson at murder ni Dr. Arnaldo. Huwag mo nang hintayin kaladkarin kanila rito. Nang mailabas si Rick na nagpupumiglas, huminga ng malalim si Isla. Umupo siya sa swivel chair, naramdaman ang lamig ng balat nito. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang hapdi sa kanyang dibdib. Ang dugo ay hindi lamang nagbubuklod sa atin sa pag-ibig. Kung minsan, ito rin ang nagtatali sa atin sa mga kasalanan ng ating mga magulang. Nanatiling nakatitig si Isla sa lalaking nasa harap niya, si Julian. Ang mga mata nito, ang hugis ng panga at maging ang paraan ng paghinga nito ay tila isang buhay na replika ni Eduardo. Ngunit sa likod ng pagkakahawig na iyon ay isang matinding pait na tila dekada ng kinikimkim. Sa palad ni Julian, nakahiga ang kalahati ng medalyon, ang bahaging may nakaukit na E para kay Elena, habang ang hawak ni Isla ay ang bahaging V para sa Villarreal. Ate, ang salitang iyon ay lumabas mula sa mga labi ni Julian na tila isang lason at lunas ng magkasama. Sa loob ng maraming taon, nanirahan ako sa Bicol, sa piling ng mga taong halos walang makain, habang ikaw ay nagpapakasasa sa mansyong iyon kasama ang lalaking pumatay sa kinabukasan ko. Julian, hindi ko alam. Hindi ko kailanman nalaman na may kapatid ako. Ang pabulong na tugon ni Isla, ang kanyang boses ay nangangatal sa gitna ng emosyong hindi niya maipaliwanag. Itinago ka ni nanay para protektahan ka. Nalaman niya ang tungkol sa mga banta ni Beatrice bago pa man siya mamatay. Protection? Tumawa si Julian, isang tunog na puno ng pagkamuhi. Ang tawag ko doon ay pagtatapon. Habang binubulyawan ka ni Eduardo sa mansyon, ako naman ay binubulyawan ng gutom. At ngayong hawak mo na ang lahat ng yaman, nasaan ang katarungan para sa akin? Dahan-dahang lumapit si Isla. Hindi siya natakot sa galit ni Julian. Sa halip, nakita niya ang sarili niya sa mga mata ng bata. Ang islang pinalayas. Ang islang walang matakbuhan. Julian, ang yaman na ito ay hindi ko hiningi. Ito ay isang pasanin na kasing bigat ng krus. Kung ang katarungan na hinahanap mo ay pera, ibibigay ko sa iyo ang bawat sentimo. Pero kung ang hinahanap mo ay ang pagmamahal na ipinagkait sa atin, hayaan mong simulan natin iyon ngayon. Inabot ni Isla ang kamay ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Julian sa loob ng maraming taon ay tila dahan-dahang nagbitak. Ang pagtatagpo ng dalawang bahagi ng medalyon sa ibabaw ng mesa ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkakabuo. Isang simbolo ng pamilyang pinaghiwalay ng sakim ngunit muling pinagtagpo ng tadhana. Habang nagaganap ang muling pagkikita ng magkapatid, dumating ang balita mula kay Marcus. Ang karma ay tuluyan ng naningil. Si Rick sa kanyang pagtatangkang tumakas palabas ng bansa ay naaksidente sa isang madilim na kalsada, ang mismong lugar kung saan niya pinaplano ang pagtatago ng mga ebidensya. Habang ang doktor na si Arnaldo, na nakaligtas nga sa sunog, ay tuluyan namang nabaliw dahil sa takot at guilt, at ngayon ay nasa loob ng isang mental institution, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Elena. Nang hapong iyon, dinala ni Isla si Julian sa kalsada kung saan siya dati ay naglalako ng tinapay.
Ipinakita niya rito ang bakery ni Aling Nena. Dito ako natutong mabuhay, Julian. Wika ni Isla habang nakatingin sa usok na lumalabas mula sa pugon. Hindi sa mansyon, kundi dito sa putikan. Dito ko natutunan na ang tunay na Villarreal ay hindi sinusukat sa ginto, kundi sa tibay ng loob na bumangon mula sa pagkakahiga. Huminga ng malalim si Julian. Ang kanyang galit ay tila unti-unti nang tinatangay ng hanging hapon. Patawarin mo ako, ate. Akala ko ay kaaway kita. Ang tanging kaaway natin ay ang nakaraan, Julian. At ngayon, tapos na ang laban. Tugon ni Isla habang inilalagay ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang kapatid. Ang tunay na sumpa ay hindi ang kawalan ng yaman, kundi ang kawalan ng kakayahang magpatawad sa sarili at sa mga taong sumira sa atin. Hawak ni Isla ang itim na rosas na gawa sa abo. Ang bawat talulot nito ay dahan-dahang nalalagas sa ihip ng hangin habang nakatayo siya sa harap ng guho ng mansyong Villarreal. Ang amoy ng sunog na kahoy at luma ng semento ay humahalo sa halimuyak ng mga sampagita na nagsisimulang muling mamukadkad sa paligid. Kasama niya si Julian na ngayon ay mas tahimik at tila malalim ang iniisip at si Marcus na nananatiling tahimik na sandigan sa kanyang likuran. Ate, sigurado ka ba na gusto mong balikan ang lugar na ito? Mahinang tanong ni Julian, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Masyadong maraming sakit ang nakabaon dito. Kailangang harapin ang sugat para tuluyang maghilom, Julian, tugon ni Isla habang dahan-dahang humahakbang sa ibabaw ng mga sunog na labi ng kanilang tahanan. Ang sumpa na sinasabi ng matanda ay hindi isang masamang espiritu. Ito ang takot na baka maging katulad tayo ng mga taong nanira sa atin. Tumigil sila sa tapat ng lugar kung saan dati ay nakatayo ang opisina ng kanilang lolo. Sa ilalim ng mga tumpok ng itim na uling, may isang bahagi ng sahig na hindi tuluyang nagiba. Gamit ang isang bakal na baras, tinulungan ni Marcus si Julian na iangat ang isang malaking tipak ng semento. Doon sa isang maliit na taguan sa ilalim ng sahig, ay may isang metal na kahon na hindi tinablan ng apoy. Nang buksan ni Isla ang kahon, hindi ginto o pera ang tumambad sa kanila. Ito ay isang sulat na may selyo ng kanilang lolo, si Don Victoriano, at isang lumang susi na may nakaukit na simbolo ng isang bahay ampunan. Sa aking mga apo, Isla at Julian. Basa ni Isla sa sulat. Ang kanyang boses ay nagsisimulang mangatal sa emosyon. Kung binabasa ninyo ito, ibig sabihin ay natupad na ang aking kinatatakutan. Ang pagkabulag ni Eduardo sa luho at ang kasakiman ng mundong ito. Ang sumpa ng pamilya Villarreal ay ang ating pagmamataas. Ngunit ang pamana na iniwan ko sa inyo ay hindi ang 30 milyong dolyar. Ang perang iyon ay para lamang matiyak na mayroon kayong armas laban sa kaaway. Ang tunay na yaman ay ang susi sa bahay ampunang ito kung saan ko itinago ang katotohanan na ang pagtulong sa kapwa ang tanging paraan para hugasan ang dungis ng ating pangalan. Napaupo si Isla sa gitna ng guho. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng paglaya. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang paglalako ng tinapay, ang pagtitiis sa pang-aapi, lahat ng iyon ay bahagi ng isang mas malaking plano para hubugin ang kanyang pagkatao. Lumapit si Marcos at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa likod ni Isla, isang hawak na puno ng init at suporta. You've done it, Isla. You broke the cycle. Hindi ka naging katulad ni Beatrice at hindi ka naging kasing hina ni Eduardo. Tumingin si Isla kay Marcos, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Isang tahimik na pangako ang nabuo sa pagitan ng kanilang mga tingin. Isang pag-ibig na hindi nabuo sa karangyaan, kundi sa gitna ng unos at apoy. Salamat, Marcos. Sa lahat, pabulong na sabi ni Isla. I'll always be here, Isla. Mula sa bakery hanggang sa mansyon at sa susunod pang kabanata ng buhay mo, sagot ni Marcos habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Kilig moment. Pinatong ni Isla ang kanyang ulo sa balikat ni Marcos. Nararamdaman ang kaligtasan na matagal na niyang hinahanap. Si Julian naman ay lumapit sa kanila. Hawak ang susi ng bahay ampunan. Ate, simulan na natin. Gawin nating makabuluhan ang perang iniwan ni nanay. Ipatayo natin muli ang mansyon. Pero hindi na bilang isang kuta ng yaman, kundi bilang isang tahanan para sa mga batang tulad ko na nawalan ng pamilya. Ngumiti si Isla,
isang ngiting kasing liwanag ng umaga. Tumayo sila at sabay-sabay na naglakad palabas ng guho. Ang itim na rosas na gawa sa abo ay tuluyan ng tinangay ng hangin, naglaho sa papawirin. Tila ba kasabay nito ang paglaho ng lahat ng pait ng nakaraan. Habang papaalis sila, lumingon si Isla sa huling pagkakataon. Nakita niya ang isang anino ng isang babaeng nakaputi na nakatayo sa gitna ng hardin. Ang kanyang ina, si Elena, na tila kumakaway at nakangiti, bago dahan-dahang naglaho sa liwanag. Sa bawat paglubog ng araw, may dalang pangako ang dilim, na ang bukas ay hindi na muling magiging kasing pait ng kahapon. Ang bawat sugat ay nagiging peklat. Hindi para saktan tayo muli, kundi para ipaalala na tayo ay lumaban at nagwagi. 5 taon ang mabilis na lumipas mula nang lamunin ng apoy ang mansyong Villarreal. Ngayon, sa mismong lupang kinatatayuan yon, ay matatagpuan ang Elena's Legacy Home, isang puting gusali na puno ng mga batang nagniningning ang mga mata sa pag-asa. Wala na ang matatayog na pader na naghihiwalay sa mayaman at mahirap. Ang tanging nakapaligid ay ang malawak na hardin ng mga sampagita na tila bawat talulot ay humihinga ng kapayapaan. Nakatayo si Isla sa beranda, suot ang isang simpleng puting bestido. Ang kanyang mukha ay wala na ng bahid ng uling o luha ng pait. Sa kanyang tabi, lumapit si Marcos at dahan-dahang inakay ang kanyang baywang. Isang banayad na halik ang idinampi ni Marcos sa kanyang noo. Isang halik na puno ng paggalang at pangako ng katapatan. Masaya sila, Isla, tingnan mo si Julian. Bulong ni Marcos habang itinuturo ang kapatid ni Isla sa gitna ng hardin. Masayang nakikipaglaro sa mga bata. Si Julian na dati ay puno ng galit, ngayon ay isa ng matatag na tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Sana ay nakikita ito ni nanay, tugon ni Isla, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marcos. Sana ay alam niyang ang 30 milyong dolyar na iniwan niya ay hindi na uwi sa wala. Nagbunga ito ng mga ngiti, Marcos. Higit pa iyon sa anumang halaga ng ginto. I'm sure she's watching, Isla, at proud na proud siya sa inyo ni Julian, wika ni Marcos. Kilig moment, dahan-dahang hinawakan ni Marcos ang kamay ni Isla, ang kanilang mga daliri ay nagkurus, simbolo ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy at naging bakal. Sa gitna ng kanilang katahimikan, isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumalapit mula sa malayong bahagi ng hardin. Nakasuot ito ng kupas na polo, nakayuko ang ulo at may dalang mga basket ng sariwang prutas. Siya ang misteryosong Manged, ang taong walang sawang tumutulong sa orphanage nang walang hinihinging bayad. Hindi siya nagsasalita, tanging isang tanguan lamang ang isinusukli niya sa bawat pasasalamat. Alam ni Isla kung sino ang lalaking iyon. Bagamat sunog ang kalahati ng braso nito at mas payat na ang pangangatawan, ang mga mata nito ay hinding-hindi niya malilimutan. Si Eduardo. Hindi siya namatay sa sunog, ngunit pinili niyang mamatay sa paningin ng mundo. Pinili niyang mabuhay sa anino bilang isang paraan ng penitensya. Ang mabuhay ng walang pangalan, ng walang yaman upang pagsilbihan ang mga taong dati niyang kinalimutan. Lumapit si Isla kay Mang Ed. Kinuha niya ang basket ng prutas at sa isang saglit, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salitang lumabas, ngunit sa lalim ng tingin ni Isla, naroon ang kapatawaran. Isang kapatawad ang hindi binibigkas, kundi nararamdaman. Ang hiya ni Eduardo ay naging daan para sa kanyang pagbabago, at ang awa ni Isla ay naging mitya ng kanyang tuluyang paghilom. Salamat po, Mang Ed, mahinang sabi ni Ayla. Tumango ang matanda, may isang luhang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mata, bago siya tumalikod at muling bumalik sa kanyang tahimik na gawain. Alam ni Isla na ito ang pinakamagandang wakas para sa kanyang ama, ang pagkakataong makabawi sa sarili nitong paraan. Habang lumulubog ang araw, nagtipon-tipon ang lahat sa hapagkainan. Si Lola Amara na ngayon ay mas malakas na, ang nagdasal ng pasasalamat. Ang bawat isa ay may ngiti, ang bawat isa ay may tahanan. Ano ang aral na iniwan ng kwento ng mga Villarreal? Na ang tunay na katarungan ay hindi nakukuha sa paghihiganti, kundi sa pagpapatayo ng bago mula sa mga guho ng nakaraan. Na ang tunay na yaman ay hindi ang halaga ng iyong bank account, kundi ang dami ng pusong nagmamahal sa iyo nang walang pasubali. At higit sa lahat, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nating kalayaan. Sa bawat ihip ng hangin sa Elena's Legacy, maririnig ang isang awit ng tagumpay.
Isang awit na nagpapatunay na kahit gaano katindi ang unos, laging may pagsikat ng araw para sa mga taong marunong magmahal at maniwala sa himala ng pag-asa.